Graduating ako ng elementary noong magkaroon ng ikalawang pag-ibig si mama. At sa kung sino ako, anak lang naman ako sa pagkadalaga ni mama. Owner ng isang computer shop, ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Dante na tinatawag ko ring Tito Dan. At simula nung maging kapisan kaming mag-ina ni Tito Dan sa sarili niyang bahay, magandang naging trato niya sa akin na naging dahilan upang kahit bawal, ang noon ay bago pang tinatalahib at makipot. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Carla, 26 years old, at kasalukuyang ini-enjoy ang pagiging empleyado. Pero hindi yon ang gusto kong ibahagi sa iyo at maging sa iyong tagapakinig. Maaaring ang aking ibabahagi ay hindi lamang sa akin nangyari. At naniniwala ako na ang sino man ay pwedeng ma-inlove sa isang tao. Lalo na kung siya ay naging mabuti sa iyo, edi lalo na kung gwapo. Tulad na lamang ni Tito Dan na ngayon ay asawa ni Mama. Gaya nga ng nasabi ko na, anak ako sa pagkadalaga ni mama at hindi ko na inungkat pa kung paano at kung sino ang aking ama o kung nasaang lupanop kaya siya ng daigdig. Pero isa ang sigurado ako, hindi naging maganda ang nakaraan nila. Dahilan upang sa aking paglaki ay nanatiling misteryo ang pagkatao ng aking tunay na ama. Bago pa pumasok sa buhay naming mag-ina si Tito Dan, para sa akin bilang isang ina si Mama Afruba. At wala akong masasabi sa kanyang pagiging ina sa akin. Para suklian niyon, ipinakita ko na wala akong naging tutol sa kanyang naging desisyon nang sagutin si Tito Dan na noong lumaon nga nakasal sila at naging mag-asawa. Noong aking kabataan, na wala pa sa buhay naming mag-ina si Tito Dan, madalas akong iwan ni mama kina lola. Isang factory worker kasi si mama na akin ang kinagisnan na kanyang trabaho. Hindi lang bastang empleyado si mama dahil meron siyang posisyon sa company na kanyang pinapasukan at taon na siyang regular. Kaya naman bago pa dumating sa buhay naming mag-ina ang negosyanteng si Tito Dan, ay masasabi kong kaming mag-ina ay hindi lang bastang nakakaraos. Sagana rin ako sa maraming bagay tulad ng laruan, damit, pagkain at kung ano-ano pa. Kumbaga, karapatan ko man ang magtanong sa kung sino at nasaan ang isa sa dahilan ng aking pagkabuo dahil sa nakita kong sakripisyo sa akin ni mama, mas pinili ko na lang ang sarili ni Niona. At anuman ka ako, malalaman ko rin ang katotohanan. Isang araw sakay ng isang motor, dumating si mama at iyon na nga ang oras at araw kung saan si Tito Dan ipinakilala sa amin ni mama na di umano'y manliligaw kuno. Di ayon, ganoon, hanggang sa malaman na nga lang namin na sinagot na ni mama, then naging madalas na ang pagbisita sa amin ni Tito Dan. Bago pa nakasal si mama at Tito Dan, nakarating na ako sa sinasabing sariling bahay ni Tito Dan. Bukod sa guwapo, siguro isa yun sa nagustuhan ni mama. Tapos sa lugar nila, nagmamay kanya ng 3 pwesto ng computer shop at lahat yun, sarili ni Tito Dana. Matapos ang kasal ni mama at Tito Dan, matapos ang kanilang purot gata, lumipat na kami ng tahanan. To be honest, malaki yung bahay para sa aming 3 ni Mama at Tito Dan. At dahil graduating ako ng elementary, ayun, ginastusan talaga ang handaan at lahat ng aking kaklase. Embitado. Kahit noong wala pang anak si Mama at Tito Dan, dama ko na ang kakaibang atensyon na ibinigay sa akin ni Tito Dan. Hatid sundo sa school at pag-aabot ng ekstrang pera. Para akong naging anak mayaman noong may kasal si Mama at Tito Dan. Inasahan kong magbabago ang lahat ng magandang trato sa akin ni Tito Dan
sa oras na magkaroon sila ng panganay. Pero sa aking hinalang iyon, mali ako. Hindi nagbago si Tito Dan, kaya naman talagang napamahal ako sa kanya at feel ko ang pagiging senyorita habang nakasakay sa kanyang auto na nabili niya matapos ang kasal nila ni Mama. Lalaki ang panganay ni Mama at Tito Dan na madalas kong kalaro ng jackstone, pero wag ka, dahil hindi simpleng jackstone ang nagiging laro namin, dahil ang pinakang field namin sa ilalim ng Red Sea, kung saan ay sagabal ang malakas na alon at naglalakihang lamang dagat. At ang unang maubusan ng hangin o di kaya naman malamon ng pating, talo. Noong mag-aral ako ng high school, dahan-dahan ko nang napapansin ang pagbabago ng aking pangangatawan na tulad ng isang kabuti na nagsimula sa tila buko ay umusbong iyon upang magbigay linaw sa mata ng ibang madla. Hindi sa pagyayabang, magandang babae ang inyong bida. Bukod sa Coca-Colang hubog ng pangangatawan, may height din ang inyong bida. Yun nga lang, tulad ng iba, pag hindi ako nakatae ng 3 araw, bulok pa sa bulok ang nagiging amoy ng aking utot. Pero hindi para kay Tito Dana. Aniya, nakaka-inlove daw, melon amoy. Totoo ang kasabihan na ngayon nyo lang maririnig na mas nagiging maganda ang bunga kaysa sa puno. At ganoon kami ni Mama. Habang tumatagal, napapansin kong mas nagiging malalim ang mga tinura ni Tito Dana na para bang nagiging ermitanyo na siya kung minsan ay hindi ko na siya magets. Yun pala, meron na siyang gusto sa akin. Na dahil sa kagandahan ng loob niya sa akin, hindi ko tinanggihan at tinanggap ko ang kanyang hamon na maglaro ng ping-pong doon mismo sa araw. Ang rules, ang unang masunog at maabo, talo. Noong makagraduate ako ng high school, nagulat ako sa naging regalo sa akin ni Tito Dana. Isang motor na ipinasok pa niya sa loob ng bahay habang tulog si Mama. Maging ako nagulat, hindi niya kasi yun nasabi sa akin. Aniya, dalagan na raw ako at kailangan ko na ng service para sa pag-aaral ko ng college. Kaya naman pala puspusan ang pagtuturo sa akin ni Tito Dan kung paano magmotora. Meron pala siyang pasorpresa. Makaraan ng 4 na taon, ayun at nakatapos ako ng high school. Hindi naman ako bagsak pero para hindi ako mawala sa honor student, binigyan ako ni teacher ng project. Medyo may kahirapan dahil kinailangan ko pa ang magpunta ng Mars para lang alamin kung totoo bang pwedeng mabuhay ang tao doon. Pero bigo ako. Nasa ere pa lamang ako at akmang papasok ng Mars ang aking sinasakyang capsule na mula sa Capsule Corporation. Isang batalyon na ng alien ang sumalubong sa akin. Kumontak ako sa Planet Yekok para i-inform si Yajirobe pero nagtatay raw at hindi pwedeng maka-reinforce. Dahil doon, tuloy na akong nawala sa honor student na hindi naman pinanghiniyangan ni Mama at Tito. Dahil sa kakaibang karanasan na aking sinapit sa solar system. Ang totoo niyan, nagkaroon ako ng vision matapos tumama ng aking sinasakyang capsule sa isang bulalakaw. At dahil sa aking vision na iyon, nalaman ko ang dahilan kaya pala hindi ipakilala sa akin ni Mama ang tunay kong ama ay dahil sa kanyang trabaho. Nagtatrabaho pala si Papa sa isang malaking supplier ng gas tank at kapag kulang ang nakukuha nilang supply, ang aking ama, doon na pumapasok ang kanyang trabaho. Siya pala ay isang kolektor ng utot na gumagala sa 10 universe sa pahintulot ni lahat. Alright, ayan, so shout out sa inyong lahat mga boss na nakaabot hanggang dito, no? At sana, Happy New Year pala, no? At sana pagpalain ng inyong buong taon, good health and wealth, no? At sa inyong buong pamilya, shout out, peace out.